Nagawa nga po mga idol na ma-upset ng Cleveland Cavaliers ang number 1 seed na Detroit Pistons matapos nila itong tambakan sa Game 7 sa kanilang serye sa loob mismo ng home court nito. Simula umpisa hanggang sa pagtatapos, pinatahimik nga ng Cavs ang buong crowd sa pag-outplayed nila dito sa lahat ng aspeto sa opensa o depensa. Though nag-struggle muli si Harden sa shooting, literal binuhat nga siya ng kanyang kakampi na si Donovan Mitchell na nagtala ng 26 points at si Sam Merrill na kumuha ng 23 points off the bench. Dahil sa panalong ito, Cavaliers na ang opisyal na papasok sa Eastern Conference sa unang pagkakataon simula 2018. Ito ang pinakamalayong narating ng Cavaliers simula ng era ni LeBron James. And speaking of LeBron, may lumabas ngang balita ngayon na sobrang natuwa ito sa nagawang achievement ng kanyang dating team. Alam nga niya na isa ang Cavaliers sa mga posibleng sunod na paglaruan ni LeBron next year, kaya gusto nga talaga nitong magkaroon ng team ng mas malakas na lineup. Samantala, dito naman tayo. Alam naman nga ninyo na sa pagtatapos ng kontrata ni LeBron James sa Los Angeles Lakers ay magiging isa na nga siyang ganap na free agent. Ibig sabihin, nasa mga kamay ni LeBron ang desisyon kung mananatili siya sa Lakers o lilipat ng ibang koponan next year. Sa madaling salita, questionable ang kanyang future ngayon, lalo pat may ilang mga teams ang may interes sa pagkuha sa kanya katulad ng Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, New York Knicks at Los Angeles Clippers. Kaya kailangan ngang gumalaw ang Lakers para mapanatili ito. At sa kabutihang palad, may lumabas ngang balita ngayon na tutulungan nga ni Luka Doncic ang front office ng Lakers para i-recruit muli si LeBron James pabalik sa team. Kinumpirma nga na magkakaroon ng Lakers ng collaboration kay Luka para makabuo sila ng bagong lineup. At una nga sa napagkasunduan ang pagpapanatili at pagbibigay muli ng kontrata kay LeBron James as soon as possible. Kita sa nagdaang kampanya na hindi afford ng Lakers na mawala ito sa lineup, kaya kailangan talaga nila itong muli at kunin siya sa free agency. Sa kabilang banda, dito naman, hati nga ang opinyon ng mga fans sa pagbibigay ng NBA MVP kay Shai Gilgeous-Alexander. May ilan dito ang nagsabi deserve ni SJ na makuha ang back-to-back matapos niyang pangunahan ng OKC bilang best team ngayon. Pero may ilan dito ang nagreklamo since paano nga daw ba naging MVP si SJ kung hindi malang siya nanguna sa kahit anumang stats ngayong taon. Mas malaki nga ang naitatalang stats ni Luka Doncic kumpara kay Shai Gilgeous-Alexander. Hindi rin naman ganun ka-impactful si SJ pagdating sa depensa, hindi katulad ni Victor Wembanyama. At hindi rin naman ito nagtatala ng triple-double kumpara kay Nikola Jokic. Kaya isang malaking question mark, bakit siyang naging MVP? Well, nagagawa rin naman ng OKC na manalo at magkaroon ng mataas na win-loss record kahit wala ang kanyang tulong. May iba nga dito na player ang mas deserve na makakuha ng MVP award kaysa kay Shai Gilgeous-Alexander ngayong taon, which is ito nga ang nirereklamo ng ilang mga fans.